Breaking news mga kababayan, nako po, eto na. Pasabog po ng Cabral Files dito sa DPWH leaks 100 million projects request nakapangalan umano kay FL Lisa Marcos. Nako po mga kababayan ko. Sabi pa naman ni BBM at ng DPWH Secretary na si Vince Dizon, ang mga sangkot po sa flood control ay sasalubong po sa kulungan po, sasalubong ng bagong taon. Di ba pangako ni BBM bago magpasko, magpapasko po sa kulungan ang mga flood control suspect or mga nakasuhan, pero hanggang ngayon ni isa po na matataas po ng mga opisyal o mga politiko wala pong nakulong. So ngayon po mga kababayan, meron na namang promise bago daw magbagong taon, sasalubungin daw ang pasabog sa kulungan. Totoo kaya ito o isa na namang pangbubudol? Yan po yung mga comment. So panoorin po natin. 100 million nakapangalan o project request nakapangalan umano kay FL Lisa. Nako, ito na mga kababayan. Balita po sa Bilyonaryo News Channel. Pasabog po ito. Nako po, eto na. Abot na rin sa Malacanang ang so-called DPWH leaks na hawak ng Bilyonaryo News Channel. Sino kaya sa palasyo ang nababanggit sa mga dokumento? Narito ang exclusive agenda report ni Ivy Reyes. Sa mahabang listahan ng proponents sa loob ng tinaguriang DPWH leaks, may nag-iisang item na nakapangalan kay First Lady Liza Araneta Marcos na may project cost na 100 million pesos sa DPWH budget ng National Expenditure Program noong 2025. Nakalista sa ilalim ng OP ang proyektong ito na mayroon ding remarks na care of First Lady Liza Araneta Marcos with request letter from District Representative Faustino Ino D, ang 6th District Representative ng rehiyon at ang kasalukuyang House Speaker. Sa aming pagsusuri, tumagos sa 2025 General Appropriations Act ang proyekto na nakasentro sa construction ng isang alternate route sa northeast portion ng Cauayan City, Isabela. Ayon sa DPWH website, Setyembre nitong taon isinagawa ang bidding para sa nasabing proyekto, pero idiniklara itong failed sa kaparehong buwan. Nang hinga natin ng komento ang palasyo tungkol dito, tumanggi itong bigyang pakahulugan ang mga dokumento na umano'y nagmula sa namayapang Undersecretary ng DPWH na si Maria Catalina Cabral. Hanggat wala raw kumpirmasyon ng DPWH na sa kanila nga galing ang listahang ito, maituturing na hearsay lang ang tinaguriang DPWH leaks. Pwede rin daw itong maihambing sa mga dinoktor o fabricated documents. O yan mga kababayan, itong lumalabas po na leaks na 100 million projects na request di umano kay FL Lisa Marcos na asawa ni Pangulong Bongbong Marcos ay isa lang fabricated. Sasagutin lamang ito pagka kumpirmado na galing po ito sa Cabral Files. Nako po mga kababayan, hindi masagot-sagot ni Manang Claire ito. Sasabihin na hearsay. Nako, ano ba ang totoo? Kailangan muna ng notary publiko para paniwalaan. Halaka. Hiningan din natin ng panig si House Speaker Bogie D at si DPWH Secretary Vince Dizon, pero hindi pa sila tumutugon sa aming mga mensahe. Bilang paglilinaw, hindi insertions kundi line items ang proyektong nakapangalan sa First Lady at ang mga laman ng dokumentong ito. Ibig sabihin, ito ay parte ng nagdedebatehang mga proyekto sa House at Senate budget hearings hanggang sa Bicameral Conference Committee bago formal na maisama at maisabatas sa ilalim ng General Appropriations Act. Pero, ayon kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, bagaman lehitimong nakasulat bilang isang proyekto, hindi ibig sabihin ay ligtas na sa anomalya. Dahil sa proseso ng pagbubuo pa lang ng DPWH budget, may brasohan na umano mula sa mga politiko. Sa listahang ito, lumabas din sa ilalim ng Name of Proponent column ang pangalan na Sec Abalos,
Sa ilalim ng remarks column, nakalagay ang mga salitang care of Sec B. Abalos. Isang line item para sa isang flood control structure sa Kabagan, Zambales. Dinivert nila ang river. Tapos tinatamaan yung property namin, nasisira lahat. So ang gusto lang ng daddy ko, ayusin nila. I have nothing to do with that. It's my dad who nagsumbong yata siya kung paano kasi talaga na damage. It's a valid complaint. But then, up to now, wala silang ginagawa. Nasa name of proponent din ang dating DPWH Undersecretaries na si Roberto Bernardo at Eugenio Pipo Jr. Sinisika pa ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng mga natukoy na personalidad. O yan mga kababayan, so ngayon ipakita po natin yung nakita po natin na files na galing po kay Cabral Files na nilabas po na pinasabog po ni Congressman Lebiste. Ito po mga kababayan, huwag kayo magugulat ha. Nasaan na ba yon? O ito, o ipakita ko sa inyo ha. O, Sandro Marcos. Ito po mga kababayan ko. Ilan po ang kanyang insertion dito? Ito, Region 1, Ilocos Norte, 1st District. Ayan, Ferdinand Alexander Sandro A. Marcos. Ayan po, 12 billion po, 911 million. Ayan po, sagaa po ito, mga kababayan. Yung net total, check natin. Nung net restored, nung una, ayan, naging 5 billion. Yung net total, 12 billion 556 million. Nung sa gaan na, ayan, pataas ng pataas po mga kababayan. 12.9 billion. Halaka. So ito pa. Ipakita ko po itong isa mga kababayan ko. Dito naman kay Mr. Dating itong si Martin Romualdez na speaker. Ito po, ipakita ko sa inyo mga kababayan ko para po malaman nyo na sabi kasi ni John Vic Rimulya, hindi po nila makita ang pangalan hindi nila makita yung fingerprint ni Mr. Itong si Martin Romualdez. Kasi nung in-interview, itong si John Vic Rimulya ng DILG, sabi niya, malinis ang pangalan ni Martin G. Romualdez at hindi nila makita ang fingerprint. Kaya nasupalpal po ng Net25. Ganon. Malinis. Eh bakit ano ito? Galing sa Cabral Files. Ito oh. Dito sa NEP restored, 4.8 billion. NEP total, 16 billion. Yung sagaan na po, total budget, 19 billion. Mga kababayan. So yan po yung listahan po na Cabral Files. So dito, sabi naman ni ano dito mga kababayan, ito, nagyabang na naman itong si Dison mga kababayan ko. Ito na naman yung niyayabang nila na mga sangkot sa flood control anomaly sa kulungan sasalubong sa bagong taon. Sabi nila nung nakaraan, bago magpasko, makukulong na ang mga dawit ng flood control. O tingnan nyo sila diskaya lang at yung mga maliliit na sapsap, pero politiko wala. Mga big time na mga sangkot po dito sa anomalyang ito, wala po. Kaya ito, bubudulin na naman tayo, sabi ni San Fernando. Yung isang congressman, binubudol na naman tayo ni BBM. Sabi niya, ipapakulong bago magpasko. Ngayon na naman, sasabihin na naman niya, sasalubungin sa bagong taon sa kulungan, sasabog ang bagong taon. Naku po mga kababayan, mamaya ipapakita natin. O ito po, sabi ng Net25, ito na naman si Vince Dizon at si BBM. Nagyayabang na naman, sabi ng mga netizen. Hindi magiging maligaya ang pagtatapos ng bagong taon para sa ilang matataas na opisyal at mga kontraktor na sangkot sa flood control anomaly. Sa halip na
handaan ba talaga sa halip daw pong mamantikaan ng kanilang nguso at maghanda sa kanilang tahanan sa loob ng selda, sasalubungin ng mga akusado ang pagpapalit ng bagong taon. Ganun sana. Ano ha? Ito po ang sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos noong nakaraang Nobyembre nang lumabas ang mga ebidensya ng ghost projects. Sa kanyang pahayag, binigyang din po ng Pangulo na wala pong sasantuhin, wala po, sa investigasyong ito. At ang sabi nga niya, bago mag-Disyembre 25, wala ba yung graphics ito? Ipakita niyo, baka sabihin kinukwento mo lang dyan baka katang-isip mo lang yan Sabi ng Pangulong Bongbong, bago mag-Disyembre 25, marami dito sa napangalanang ito, palagay ko, matatapos na ang kaso nila. Buo na yung kaso, makukulong sila. Wala silang Mary 25. Mary na December 25. Asan? 25 bukas ano na? 4:53 na. Tama ba? Ang oras po ngayon alas 4:52 ng hapon. Live na live po tayo. Sinong nakulong? Nakulong yung mga nakontempt. Ano ha? Yung mag-asawang Diskaya, si Curly, nakulong dahil pa sa pagsisinungaling. Di ba? Yun namang si Sara nakulong dahil doon sa Digos Atayon, sa Buanga. Davao del Norte. Davao, yung Digos. Sino pa bang mga nakulong? Yung sina Bryce at saka sina Alcantara, yung BGC Boys. Tapos yung andito yung regional director ng Region 4B, 'di ba? Sina Pakanan. Yun na dinatang mga nakulong Sino pa ba? Nako. At bago daw po 'yan, sinundan din daw po ito ni anang pahayag ni DPW Secretary Vince Dizon na nagsabing hindi na kailangan magtagal ang proseso dahil sa tindi ang tibay na po ng ebidensyang nakalap ng DOJ. Ito po yung quote ni Secretary Vince Dizon. Sa tingin, medyo malago ng medyo yung konti ng boses kasi pausa ng time na to Sa yan, basahin nyo na lang Sa tingin ko, sa kulungan sila magde-December 25. Ayan, linggo na lang ang binibilang dyan dahil pagkaupo ni Ombudsman ay sinimulan na agad ang proseso. Kabilang sa mga kasalukuyang nasa piitan ay ang may-ari po ng St. Gerard Construction sa Diskaya na nadakip po sa Cebu kasama ang dating opisyal ng DPWH na sina Gerald Pakanan at si Jean Ryan Altea. Ayan. Maging sa Senado, hindi po pinayagan ng Senate President Pro Tempore Pampilo Ping Lacson ang anumang hiling para po sa holiday for law o pansamantalang paglaya ng mga nakakulong na engineer sa sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Sabi ni Senador Ping, there will be no holiday for law for Senate detainees. Allowing them to come home only increases the risk of escape. Yun. Tataas daw yung panganib na sila ay pumuga, tumakas kung papayagan silang umuwi. Ngayon. Yan mga kababayan ko. So ngayon po hanapin po natin si Kong Fernando. Kong Fernando to BBM. Ito po mga kababayan Ito po, mga kababayan ko, yung sinasabi niya na may makukulong pero wala naman. So, hanapin ko lang para po malaman nyo may makukulong ng Christmas. Ito po, mga kababayan. Kasi para malaman nyo talaga.
Binanggit na po ni nung Net25 na sinabi nga po ni BBM bago magpasko may makukulong. So ngayon naman mga kababayan, bago magbagong taon may makukulong na naman. So yan ang sinasabi nila. Naku po mga kababayan ko. Sabi nga nila, naku na, budol na naman tayo. Sabi nila, ito po mga kababayan, si Rep San Fernando may patutsada, ito. Sino ito? Rep San Fernando. Rep San Fernando may patutsada. Tutsada kay BBM, kay PBBM. Ayan. O ito, i-check nyo po mga kababayan ko. Magugulat kayo dito. Ito po. Ipakita ko lang sa inyo para baka sabihin nyo nagloloko lang tayo para may ebidensya tayo. Ayan ito po. Para malaman nyo, kasi pinagyabang nila, bago magpasko, may makukulong. Ngayon, magbabagong taon na, wala pa. Ito po. Para makatotohanan. Ito po. Noche Buena na! Wala pa rin nakukulong. Ano ba naman yan? Nasaan na yung niyayabang ni PBBM? Di ba sabi ni PBBM, walang magme-Merry Christmas dito sa mga politiko na nasangkot sa flood control anomaly, sa flood control scandal. PBBM, ano na? Noche Buena na, wala pa rin yung mga pinagyayabang mo na makukulong. Yan mga kababayan ko. Nako po. Dali na naman, mga sangkot sa flood control, mali sa kulungan, magbabagong taon. Yun pala, wala pala. Puro budol na naman. Yun ang sabi ni San Fernando, ha? Ni Kong San Fernando, BBM, may makukulong na, Noche Buena na. Ngayon naman, sasabihin na naman ni Dizon at ni BBM, doon sila sasalubong ng bagong taon, doon sila magpapasabog ng Libentador. Ano ko po, mga kababayan ko. Yan lamang po ang ating bahagi. Mag-comment po kayo kung anong location kayo at re-replyin ko kayo. Salamat po mga kababayan, pero nako, malupit po itong si First Lady. Nadadawit po ang kanyang pangalan sa Cabral Files. 100 million. Nako po mga kababayan ko. Ayan DPWH. Ayan DPWH leaks. DPWH leaks 100 million project request. Nakapangalan umano kay FL Lisa Marcos. Tinanong kay Madam Claire Castro kung hindi kino-confirm ng DPWH, maaaring hearsay ito. Naku po, mga kababayan, sasabihin na naman ni Manang Claire, hearsay lang yan, chismis na naman. Okay? Yan po ang ating bahagi. Maraming salamat po na maraming mga kababayan for transparency, for a better democracy. Laban po tayo. Huwag po tayong matutulog, huwag po tayong magpapahinga, huwag po tayong titigil na mawala ang issue ng blood control, okay? Salamat po.